Ang kasaysayan ng industriyang entertainment sa Pilipinas ay binubuo ng iba't ibang yugto ng pagbabago, pag-usbong at paglipas ng mga pangkat na naging bahagi ng kulturang popular. Isa sa mga pinakatanyag at pinakakontrobersyal na grupo noong unang bahagi ng dekada 2000 ay ang Viva Hot Babes. Sila ay naging simbolo ng tinaguriang sexy dance group era sa lokal na showbiz na nagbigay din sa kombinasyon ng sayaw, musika, pelikula at telebisyon. Higit pa sa kanilang imahe bilang mapangahas at kaakit-akit na performers, ang kanilang kwento ay sumasalamin sa dinamika ng komersyalismo, pananaw ng lipunan sa kababaihan at mabilis na pag-ikot ng kasikatan. Ang Viva Hot Babes ay binuo ng Viva Entertainment noong 2003 sa ilalim ng pamamahala ni Vic Del Rosario. Layunin ng grupo na lumikha ng isang all-female dance ensemble na maaaring maging sentro ng pelikula, album at iba pang proyekto ng kumpanya. Kabilang sa mga orihinal at pinakilalang miyembro, sina Andrea Del Rosario, Maui Taylor, Gwen Garcia, Sherry Bautista, Jen Rosendal, Myla Pablo at iba pa na dumaan sa iba't ibang yugto ng pagiging bahagi ng grupo. Marami sa kanila ay nagmula sa iba't ibang probinsya at may sari-sariling kwento ng pagsusumikap bago mapabilang sa industriya ng entertainment. Ang ilan ay nagsimula bilang modelo, ang iba ay sumali sa mga patimpalak sa telebisyon samantalang may mga nadiskubre sa auditions at talent searches na isinagawa ng kanilang mga pamunuan. Bago pa man mabuo ang grupo, ang ilan sa kanila ay may maliliit ng papel sa telebisyon o pelikula. Halimbawa, si Andrea Del Rosario ay nagkaroon ng exposure bilang modelo at television personality. Si Maui Taylor na may dugong banyaga ay napansin dahil sa kanyang kakaibang itsura at presensya sa kamera. Ang kanilang magkakaibang pinagmulan ang nagbigay ng natatanging karakter sa grupo sapagkat hindi sila nagmula sa isang background bagkus ay pinagbuklod ng oportunidad at kontrata sa isang kumpanya. Ang landas nila patungo sa pagiging ganap na artista ay hindi naging madali. Sa likod ng makintab na imahe sa entablado at pelikula ay ang masinsinang pagsasanay sa sayaw, pag-awit at pagharap sa media. Ang kanilang unang mga proyekto ay kinabibilangan lang ng mga album na nagtatampok ng masiglang kanta na may temang sensual. Gayun din ang mga pelikulang may temang romantiko at etika. Ang kombinasyon ng musika at pelikulang naging estratehiya upang mabilis silang makilala. Sa panahong iyon, malakas ang merkado para sa ganitong uri ng aliwan at naging matagumpay ang kanilang pagpasok sa industriya dahil sa malinaw na branding at agresibong promosyon. Ang kasikatan ng Viva Hot Babes ay umabot sa rurok sa pagitan ng 2003 at 2005. Madalas silang makita sa mga variety show, mall tours at provincial na pagtatanghal. Ang kanilang mga pelikula ay kumita sa takilya at ang kanilang mga kanta ay naging patok sa radyo at dance clubs. Isa sa mga dahilan kung bakit sila nagustuhan ng publiko ay ang kanilang kumpiyansa at enerhiya sa entablado. Sa isang konserbatibong lipunan, ang kanilang imahe ay tinuturing na mapangahas, subalit para sa marami ay ito ay representasyon ng modernong kababaihan na may kontrol sa sariling katawan at karera. Para sa kanilang mga tagahanga, sila ay simbolo ng aliw at kasiyahan. Para sa kanilang mga kritiko, sila ay halimbawa ng labis na komersyalisasyon ng seksualidad. Gayunpaman, kasabay ng kanilang kasikatan ay ang sunod-sunod na skandalo at kontrobersiya na lalong nagpatibay ng kanilang reputasyon bilang isang grupong hindi maihihiwalay sa intriga. Isa sa mga pinakamatunog na usapin noon ay ang umano'y pagkakadawit ng ilang miyembro sa mga sex video na kumalat sa internet ang mga pamilihan ng piratang kopya. Ang ganitong mga pangyayari ay nagdulot ng matinding diskurso hinggil sa privacy, pagsasamantala at moralidad. May mga pagkakataon na ang pangalan ng grupo ay nadawit sa mga balitang may kinalaman sa leaked recordings na mariing itinanggi ng mga sangkot at itinuring na paninirang puri o manipulasyon. Bukod dito, nagkaroon din ng tensyon sa loob ng grupo dahil sa kompetisyon at hindi pagkakaunawaan sa pamamahala ng karera. May mga miyembrong umalis upang mag-solo, samantalang ang iba ay lumipat sa ibang network o talent agency. Ang ganitong paggalaw ay nagdulot ng impresyon na hindi matatag ang pundasyon ng grupo. Ang ilan sa kanila ay nasangkot din sa mga personal na kontrobersiya, kabilang ang mga isyong may kinalaman sa relasyon sa mga kilalang personalidad, mga kaso sa korte at mga alitan sa media. Ang bawat balita ay nagiging laman ng pahayagan at tabloid na lalo pang nagpainit sa kanilang pangalan ngunit unti-unting nakaapekto sa kanilang kredibilidad. May mga pagkakataon ding kinwestiyon ng mga konserbatibong sektor ang moral na implikasyon ng kanilang mga palabas at pelikula. May mga panawagan noon na higpitan ng regulasyon sa mga programang may temang sexual at ang grupo ay madalas na binabanggit bilang halimbawa. Sa kabila nito, patuloy silang tinatangkilik ng malalaking bahagi ng masa.
Ang ganitong sitwasyon ay nagpapakita ng kontradiksyon sa lipunan. Habang may pagtutol sa kanilang estilo, may malakas namang merkado na sumusuporta at kumukonsumo ng kanilang produkto. Ang unti-unting pagkawala ng Viva Hot Babes bilang isang buo at aktibong grupo ay maaaring iugnay sa ilang salik. Una, nagbago ang panlasa ng publiko at ang direksyon ng industriya. Pumasok ang bagong henerasyon ng mga artista at dance group na may ibang imahen at konsepto. Ikalawa, ang sunod-sunod na kontrobersiya ay nagdulot ng pagod sa brand ng grupo. Ikatlo, ang mga personal na desisyon ng bawat miyembro na mag-focus sa kanilang buhay at pamilya ay nagambag sa paghina ng kanilang kolektibong presensya. Sa kalaunan, ang pangalan ng grupo ay mas naging bahagi ng alaala kaysa ng kasalukuyang eksena. Sa kasalukuyan, ang mga dating miyembro ng Viva Hot Babes ay may kani-kaniyang landas. Si Andrea Del Rosario ay patuloy sa pag-arte sa telebisyon at pelikula at naging aktibo rin sa negosyo at pamilya. Siya ay naging ina at nagbahagi sa media ng kanyang mga karanasan sa pagiging magulang at sa mga hamon ng pagpapalaki ng anak na may espesyal na pangailangan. Si Maui Taylor ay nagpatuloy sa pag-arte at paglabas iba't ibang programa at kalaunan ay nagpakasal at nagkaroon ng pamilya. Mas pinili niya ang mas pribadong pamumuhay kumpara sa kanyang aktibong taon sa showbiz. Si Gwen Garcia ay nagkaroon din ng sariling pamilya at nanatiling konektado sa industriya sa pamamagitan ng paminsan-minsang proyekto at online presence. Si Sherry Bautista ay naging bukas sa publiko tungkol sa kanyang personal na buhay, kabilang ang kanyang mga relasyon at pagiging ina. Ang ilan sa kanila ay nagnegosyo, nag-aral muli at lumipat sa ibang bansa upang magsimula ng panibagong ito ng kanilang buhay. Ang masusing pagsisiyasat sa kanilang kasalukuyang kalagayan ay nagpapakita na karamihan sa kanila ay mas piniling unahin ang pamilya at pribadong pamumuhay kaysa sa agresibong pagbabalik sa mainstream na aliwan. Ang ilan ay aktibo sa social media kung saan ibinabahagi nila ang kanilang mga proyekto, advokasya at pang-araw-araw na gawain. May mga nagtatag ng maliliit na negosyong tulad ng online selling, beauty products at food ventures. Ang iba naman ay patuloy na tumatanggap ng mga imbitasyon para sa reunion shows at special na pagtatanghal na nagbabalik tanaw sa kanilang kasikatan noong dekada 2000. Mahalagang bigyan din ang kanilang paglalakbay hindi lamang kwento ng kasikatan at kontrobersiya, kundi pati ng pagharap sa mga hamon ng pagiging babae sa isang industriyang madalas magdikta ng imahe at halaga na batay sa pisikal na anyo. Sa kabuuan, ang Viva Hot Babes ay nananatiling mahalagang bahagi ng kasaysayan ng kulturang popular sa Pilipinas. Ang kanilang pagsikat ay produkto ng tamang panahon, estratehikong promosyon at pagtanggap ng merkado sa isang mapangahas na konsepto. Ang kanilang pagbagsak bilang grupo ay bunga ng kombinasyon ng pagbabago sa industriya, personal na desisyon at bigat ng mga kontrobersiyang kanilang kinaharap. Sa kasalukuyan, ang kanilang mga pangalan ay patuloy na binabanggit sa mga talakayan tungkol sa showbiz noong unang bahagi ng 21 siglo. Ang kanilang kwento ay paalala na ang kasikatan ay maaaring maging mabilis at matindi, ngunit hindi palaging pangmatagalan. Gayunpaman, ang impluwensya ng Viva Hot Babes ay hindi may kakaila. Sila ay naging bahagi ng diskurso hinggil sa representasyon ng kababaihan, komersyalisasyon ng aliwan at kapangyarihan ng media sa paghubog ng reputasyon. Sa pagdaan ng mga taon, ang kanilang mga individual na buhay ay patuloy na may buhay pagkatapos ng rurok ng kasikatan at na ang bawat yugto, maging ito man ay puno ng palakpakan at kontrobersiya, ay maaaring magsilbing hakbang tungo sa mas malalim na pag-unawa sa sarili at sa lipunang kanilang ginagalawan.